But I think marinig naman, di ba? Wait mo na. Marinig naman po, di ba? Yes, Um, sir. Madunggan ra. okay. Yes, sir. So, Dunggan, start sir. tayo. So again, we will discuss about sa fire protection and arson investigation. So let me share my slides. So again, I am reading you with Victor Abukay from Cagayan de Oro. Presently, ang review coordinator ngayon dito sa Taguluan Community College. So, I will be presenting and discuss about the criminal detection and investigation na area. So, we already know na ang criminal detection and investigation is one of the biggest fear ng mga reviewee at ng magtitik ng board exam. Because for the reason that hindi siya pareho sa law na if ano yung batas, yan na talaga. Hindi mo pwedeng i-edit ang batas. Ganyan yung mga law eh. Sa correction, more on laws din yan. Diba? Sa criminal justice system. Sa theory, if ano yung theory, theoretical, sa criminology, hindi na naman yan magbabago. Unless may mga bagong kanang mga theories na na-update na. So, sa forensic science, siyempre, ang science, hindi naman din magbabago. Yung mga postmortem, rigidity is nandyan na yan nung una pa. Diba? Sa photography, the theories of light, nandyan na yan. But sa CDI at LIA, iba to. Iba ang Law Enforcement Administration at CDI. Kasi as the society continues to grow and develop, may iba't ibang krimen na nagbabago. Diba? For example, sa cybercrime, we already know na pag uh, sa isang society, ang krimen, pag bago-bago talaga yan. Diba? It change kasi ang society, nag-iiba din ang taste ng society. Nag-iiba din yung generation. So the same, tayo as criminology student, mga criminologists, nag-iiba din yung manner of investigating. Diba? So as you can observe, yung pag-enforce ng batas at yung pag-imbestiga ng mga krimen is nag-iiba. So yan yung dahilan or reasons why ang CDI at itong LIA is napakahirap. So kaya careful tayo dito. Then hindi pwedeng if ano ang rules, yun na yun. Kasi may mga prevailing rules. The same din sa batas, may prevailing rules. But ito, different agency, different din yung manner of investigation. So again, yan yung introduction ko sa CDI at LIA. So more on kanang analysis, application, and evaluation itong sa CDI. So discuss natin to. May page pala ko. Ito yung sinasabi ni Sir Kois kanina. Diba? So, always na nag-upload ako ng video sa page ko, itong Criminology Pilipinas. So, walang ibang page na Criminology Pilipinas. Ako lang yan. So, I think may 21,000 followers na. So, nagbibigay ako ng mga videos ng free na mga ina-upload ko ng mga video about different topics. So, sa polygraph, sa mga forensic science, sa ballistics, sa CDI, iba't ibang topics yung in-upload ko sa page ko. So, if wala pa kayo nakapalo, so free to. So, you can follow. So, ito yung table of specification na makikita natin or we will be able to prepare on the board exam. Itong table of specification. Diba? So, iba na ngayon kasi kung sa amin nung una, year 2011, 2012 pala ako nakapasa eh. Wala pang TOS yun doon or table of specification. Ngayon, may sinusunod na tayo. Diba? Na table of specification. May distribution of different percentage na rin yan. Diba? So every TOS, every topics, may distribution of
table of specification. Pag hindi nyo pa alam to, so alamin nyo. So may kopya ako sa table of specification. Pwede kong isend sa inyo or si Sir Kois, may copy dyan siya para may mga guide kayo. Ano yung uunahin nyo talaga. So hindi naman, mahirap naman talaga mo exam pag hindi ka nagtuon, di ba? Pag hindi ka nag-study. But mas may guide na tayo ngayon because the table of specification is nandyan na. Diba? So sa fire protection and arson investigation, 3% siya sa board exam kasi ang CDI 20% eh. So 3% siya accumulated na percentage sa board exam. So ang mga topics ito illustrate the concept of fire triangle. So ito yung pinaka-importante. Bakit nabubuo yung fire o yung sunog? Diba? Bakit may sunog? So one of the theories and concepts din na need natin or dapat nating alamin is itong fire triangle. Kasi pag nakita natin o nalaman natin ano yung fire triangle, so we'll be able to extinguish yung iba't ibang source ng sunog. So yan yung fire triangle. Then yung fire tetrahedron, di ba? Madidiscuss din natin dito yung fire tetrahedron. The product of combustion, the source of heat energy, di ba? Sa fire triangle, ang energy lang o yung kumakain, di ba? So sinasabi kong kumakain to kasi ang heat yung kumakain sa solid particles or materials para maka-sustain sa combustion, di ba? Sinusunog niya yung itong heat kasi kinakain niya yung fuel, din yung fuel maglalabas ng vapor, itong vapor pag continuous, ito yung sinusunog, di ba? So yan yung heat. So ang nagbibigay ng energy na kumakain ng fuel is ang heat. Bakit ganyan yung sinasabi mong kumakain, di ba? Ito naman decomposition of matter, di ba? Once we say decomposition of matter, dinidecompose niya. Parang sa tao ba? Di ba? Sa legal medicine natin, ang tao is kinakain ng bakterya. Sa sunog naman or sa fire, ang fuel is kinakain ng heat or dinidecompose ng heat. Then from solid, magiging, siyempre, vapor yan. Then ito yung makasustain for combustion. Ito yung heat. So importante kayo ang heat. So madidiscuss din natin yan, ano yung sources of heat. Methods of heat transfer, pinaka-importante, di ba? May nakita akong sa video ata sa tawag dyan, sa mga viral. May nag-viral sa Tondo yung parang pinipigilan ng tao ang bumbiro kasi mali yung tinatarget ng bumbiro, di ba? So without knowing na yun ito yung techniques or methods ng bumbiro para hindi mag-transfer ang heat to another fuel, di ba? May nakita ako diyan. So yan yung methods of heat transfer, stages of fire development para alam natin if ang fuel in that building or yung property na nasusunog is na-decompose na ba or wala pa. Yeah, stage of fire development yan. Then application or the classification of fire, methods of extinguishing. Diba? So ito yung sinasabi ko kanina, pag alam natin yung fire triangle, we'll be able also to know ano yung methods for extinguishing, na ma-extinguish o mawala ang fire. Yan. So, ano pa? Mga classes of fire, prevention and control and suppression. Ito yung ang talaga ang trabaho talaga or goals and objectives ng Bureau of Fire Protection. So alam ko dito na maraming gustong maging bumbiro. Iwan ko ngayon. Ngayon marami nang gustong maging bumbiro. Pero noong una bitaw, ako galing ako sa PNP 6 years ako sa PNP. During our time sa 2013, wala talagang gustong maging bumbiro. Maliit lang yung kuta ng bumbiro. Diba? Maliit pa yung kuta, then hindi pa maabot yung kuta. Once we say kuta, ano yun? Ito yung parang ang piniprepare na i-hire in this year. Diba? In this specific year. So, maliit ang kuta ng mga bumbiro noong una, ng BFP. But,
hindi pa rin sila umaabot sa kuta. Noong una, 2013 pa yon, mga 10 to 12 years. Pero ngayon, na tingala ako na marami nang gustong maging bumbiro. Siguro for kanang sa curriculum natin, noong una kasi sa Law Enforcement Administration, ngayon sa Law Enforcement Administration, parang dinidiscuss na or nandyan na sa curriculum ano yung mga objectives, mga goals, mga functions ng BFP. Pero noong una sa amin, police organization pa yan eh. More on police lang talaga. So, siguro, epekto yan sa curriculum na nag-change na pinipresentan na yung different law enforcement agencies. So ito talaga, itong fire technology and arson investigation, kung gusto mo gyud na magay mo bumbiro kani inyo ang kanang kuan kani ito yung talagang dinidevelop nyo ngayon as criminology student. Then phases of firefighting, identify the active and passive fire detection, pati yung mga alarm system. I think ang alarm system may naka-incorporate din na alarm system sa security, sa industrial security. So, na-incorporate din yan. Then, yung sa arson, alam naman natin siguro yung arson, di ba? Crime. So, pag fire, may tinatawag tayong intentional. Diba? May accidental din. So, ito yung purpose ng fire investigation to determine if yung pagsunog is accidental or intentional. Yan yung pinaka-purpose talaga. So if it is intentional, arson investigation na yan. Kasi pag arson, may intent na susunugin ng tao ang isang property. Diba? Arson yan. Then, we'll be able to evaluate the fire scene, fire origin, and cause of fire and burn patterns. So ito yung nakalagay sa table of specification ng fire protection and arson investigation. More on talaga sa kanto sa gustong mag-Bureau of Fire Protection. So importance of fire, gaano ka-importante ang fire? So foundational man to. So we'll be able to discuss ano yung importante talaga ng fire. So ang fire ba is destructive lang or more on destroying properties? Hindi, di ba? Pinakauna na discover ito ang fire, it is the source of warmth and light. Di ba? Ito yung source of warmth and light. Meaning, yung mga tao nung una, wala pa yung mga building. Diba? Wala pa yung different buildings. Wala pang kanang mga bahay. Ang tao is doon na pumupunta sa mga kuiba. Diba? Wherein, napakalamig. Malamig na kahit wala siya. Kahit nasa building na, pag wala siya, malamig. Oh. Nung una pa kaya na walang mga dress, walang mga t-shirt, walang mga short pant, walang mga jacket. Napakalamig doon. So nagamit talaga itong fire as ito yung importance of fire noong una, as source of warmth and light. Then protection against enemies. Diba? Noong unang panahon, may ang mga enemy kadalasan nila is yung mga wild animals, di ba? Na gustong kainin sila. So ito yung ginagamit nila noong unang panahon to protect themselves against their enemies. So, cause chemical change. Ngayon lang to. Noong una, source of warmth and light, protection against enemies. Then ngayon, it can cause chemical changes to foodstuff to suit man's body structure. Tingnan nyo yung mga ginagamit nyo ngayon. Tingnan yung cellphone. Tingnan nyo yung ito. Itong mga sinusuot natin. Bakit ito nabuo? Because of fire. Yung mga manufacturing industry gumagamit ng fire. Diba? So makikita natin dito na ang fire is importante. Hindi lang ibig sabihin na makadestroy ang fire, yan lang yung ginagawa niya. Some of the importance of fire is yung pang-araw-araw nating ginagawa. Nagluluto tayo, di ba? Diba? Itong sinusuot natin. Yung mga manufacturing industries gumagamit ng fire to ship different materials. Then, provides heat to convert wood, yan, mga metals and bones into domestic tools. So, may cellphone tayo ngayon because of fire. May eyeglass tayo because of fire. May electric fan, may aircon. Itong nakikita natin ngayon na different ships, different ships to because of fire.
So while ang application of fire is important to our daily needs, pero may distraction din ito. If yung gumagamit na tao is, kung sa Bisaya pa, danghag. Di ba? So, nasa dreadful effect to human lives. Especially pag hindi nagamit ng maayos. Example, sa Pilipinas, maraming mga jumper. Oh, tingnan niyo yung mga bahay-bahay. Diba? Hindi ko man kanang wala man ako gipa low moral tong mga squatter. Pero usually ito yung ginagamit nila as source of electricity. Kaya para makatipid sila ng kuryente. Kasi mahal kayong kuryente sa atin dito eh. Natingala ko, mahal kayong kuryente sa atin dito sa Pilipinas, tropical country tayo. Di ba? So, ang ginagawa na ng tao, jumper na lang. Kasi mahal ang kuryente. So, para makatipid ng kuryente, nagja-jumper sila sa iba. Without knowing na itong jumper is one of the source of fire pag hindi naagapan. Pagkadanghag sa tao. Yan yung pinaka-reason why there is fire. Diba? Accidental, di ba? Pag mag-iimbestiga tayo on fire protection and accident investigation, traffic accident naman nun. So, sa fire investigation, fire technology and arson investigation, so, dinidetermine natin if ang pagkasunog is accidental ba? Meaning accident, pagkadanghag ng tao, or intentional rason. Or may mga natural fires, ba? Maraming mga natural fires. It caused by lighting. Ba? Mainit na araw, ba? Biglang nasunog na diyan. So mga natural fires yan. Either natural, accidental, or intentional. Ang may crime, yung intentional. Yung sa arson. Okay, proceed tayo. Ito. May question ako dito. So, tingnan natin if ready na ba yung comprehension nyo. Maraming nagchat-chat. Tingnan ko nga if alam nyo to. One of the techniques sa board exam para maka-answer ng correct answer is hindi mo muna titingnan ang choices. Tandaan nyo yung magtitik ng board exam ngayong February. Diba? One of the technique sa board exam para malaman mo ano yung correct answer based on preparation mo. For example, naka-prepare na ka. Hindi lang man enough na mag-prepare ka, magbasa ka, magsulat ka. Ito. Kuan lang kanang reminders lang sa magre-review. It is not enough na magbasa lang kayo. It is not enough na makinig lang kayo. So, mas preferred pa rin ang knowledge retention if magsusulat kayo or may ginagawa kayo. For example, nakikinig kayo sa akin ngayon. Then, may sinabi ako na wala dito sa PPT or PowerPoint. Itong PowerPoint ko, ibibigay ko ito ni Sir Jens Toy. Sir Kois, ibibigay ko sa ito para ma-distribute sa inyo. So, it is not enough na magbasa ka lang. It is not enough na makinig ka lang sa mga lecturer. Kasi, sa amin sa education, naka-eskwela din ako ng education licensed professional teacher. So, sinasabi nila na ito ay passive learning na. Ano yung passive learning? Parang kan ba? Kami yung nagbibigay or nagdi-distribute ng knowledge, kayo yung nag-a-accept. Pag hindi nyo ginawa ang part nyo, wherein nagsusulat kayo or active learning, parang kuan lang, kung sa Bisaya pa, labay sa dalunggan. Nakinig ka dito, lumabas dito. Passive learning ang tawag dyan. We'll be able to give you 20 to 30% of our knowledge ma-retain ninyo. But, ang 70%, di ba? So, yung sa 70% to 80% is nandyan sa inyo. Kasi kayo yung magtitik ng board exam, kayo yung nag-absorb ng knowledge. Ang tawag dyan is active learning. Tandaan nyo yun one of the tips yan sa mga top notcher at sa mga nakapasa ng board exam. Diba?
active learning talaga yung mga review center. Hindi naman naninira sa mga review centers. Marami man talaga na mga magaling na review centers. Pero yung sasabihin nila na sila yung dahilan bakit nakapasa ang bata, hindi, di ba? So, maraming mga magaling na review centers at mga reviewers and lecturers. Pero nandyan pa rin sa bata yan or sa nagre-review. Kasi they are doing the active learning. Sila yung nag-absorb. So, tips lang yan sa mga nagre-review ngayon at magtitik ng board exam sa February. So, ito, question number 1. Sa fire to, the known earliest use of fire to mankind was for, ito, ititest natin ang comprehension. So, magkuhan lang, mag-chat. C, yung iba C. May C, may C. Hindi ko marinig yung mga kanila sa audio kasi ipahinaan ako eh. Ano? So, one of the technique na ginagawa ko in answering the questions, especially sa board exam, alam niyo ba nakapasa ako sa FPT na yung pag-review ko kanang pankuan lang, comprehension lang. Hindi talaga ako nag-review sa review center sa licensed professional teacher eh. Akin-akin lang. Alam niyo yung ginagawa ko? Ito, assessment. Nagbabasa ako, then assessment. Ito rin yung ginagawa ko during my board exam sa 2012. Diba? Yung pagkatap ko. Need nyo talaga ng assessment. Tips ha, sa mga nag-review, especially sa mga online, after nyong makinig or magbasa sa mga makinig sa mga lecturer, mga reviewer, or magbasa ng isang topics in every day. So, need nyo talagang i-assess ang sarili nyo gamit ang mga question and answer. Kasi dito natin makukuha yung gap of knowledge. Meaning sa gap of knowledge, ito yung na hindi natin nakuha during sa in our kanang reading and yung pagpaminaw or yung listening. So, need nyo talaga. Ito. Yung iba, C, Charlie. Ang correct answer, remember ang question ha? Ano yung question? Earliest. Ano yung tinatawag nating earliest? Kung sa English pa, superlative. Superlative siya. Pinaka. Kung sa Tagalog pa, pinaka. May nag-answer ng B. Bravo. Pero may nag-answer ganina ng C. Ano yung pinaka? Earliest. Pinaka earliest talaga. Yung pinaka sinaunang ginagamit ang fire to mankind was kailan? Ano yung ginagawa nila? Shaping of weapons and tools, changing clay to pottery, keeping them warm and furnish light, or cooking their food. Yung iba, Charlie. Yung iba, bravo. Ang correct answer, siyempre, Charlie. Bakit Charlie? Ay, ito yung, may nagtawag sa akin. Tika muna. I-stop muna yung tawag. Importante ito. So, bakit Charlie? You remember the question. Ano yung question? Of fire to mankind. Meaning, yung unang panahon pa na importance of fire. So, meaning, keeping them warm and furnished. Kasi itong cooking their food, tsaka lang man nalaman nila na pwede palang gamitin for cooking food ang fire nung tapos na. Diba? Nagamit na nila yung fire as a source of warm and furnished light. Diba? Sa magabing gabi. Sa ngit-ngit na kagabinon. So, ito. Number 2 naman. Nakita niyo ba? Nakita, okay. Nakita dito pero share ko sa inyo yung tips on answering multiple choice question. Tandaan na, i-take note nyo. Ano yung pinakauna na tips in answering multiple choice question? Huwag nyo munang i-glance ang answer option. Sa mga nagre-review ngayon or yung mga fourth year na, para kung mag-take kayo ng board exam, then may mga question, huwag nyo munang i-glance ang options. Ano yung sinasabi kong huwag mo nang i-glance? Huwag nyo munang tingnan ang options. Ansiran nyo muna based on ano yung
na-review nyo. Example, in the process of combustion, for instance, burning a wood or paper, what is being burned? Fuel, sir. Ano yung ginagawa nyo pag nag-answer kayo ng question and answer portion? Answer, diretso? I-comprehend nyo muna yung question. Diba? After comprehending question, titingnan nyo ano yung hinahanap ng questions or ng examiner in making or formulating question. Ano yung hinahanap ng examiner? So kung ibisaya na to na, Tagalog na lang. Sa proseso sa combustion, for instance, yung sinusunog ang wood or paper, yung kahoy at yung papel, ano yung sinusunog? Nakomprehend nyo na. So, if malaman nyo yung answer, ano yung sinusunog? Siyempre, for example, naka-review na kayo, sabi ni sir, ito yung sinusunog. Alam ko na. Ito yung answer. Tsaka nyo muna i-glance or tingnan ang options. Understood ba? Sa mga nagre-review dyan, mag-download kayo ng Q&A or maghanap kayo ng Q&A. One of the techniques or skills na dapat nyong i-develop is sanayin niyo ang sarili nyo na hindi muna titingin sa mga options. Aansiran nyo muna yung questions. Then, if na-comprehend nyo yung question, nandyan na sa utak nyo yung answer, tsaka nyo muna titingnan ang options. So ito, ano yung correct answer? I think sinabi ko na to kanina nung sa introduction pa lang. Pag nakinig kayo, mansiran nyo to. Ano yung sige nga, i-chat nyo. Hindi ko marinig yung kanyo, yung sa audio. Yung D, iba, sir. D. Fuel. D. Maraming D, D, maraming D. Uy, kadalasan D. D talaga. D ba talaga? D. D pa rin. A, sir. Sure na talaga na D? Maraming D, may E. May iba E. May E naman. E, may E. May E. D. Grabe E, sir. Marami. Sure na talaga na A at D? Yung ba E? A, sir. A daw. Sure na talaga. May nag-iba. C. Wala nang C. Sino yung nag-answer ng C? Sino yung nag-answer ng C? Tingnan ko nga. Hindi ko makita to dito. Hindi ako Okay. para maiba. A, sir, A. Naka-B talaga. Yung A iba, daw, pag sir. nakikita to, ang answer nila is A or either D. Kasi, alam nila na yung sinusunog is ang papel. But for your information, tingnan nyo to i-take note nyo to. In the process of burning and pyrolysis, ito yung sinasabi ko kanina, na ang heat, ano yung heat? Yung degree or intensity of temperature, yung heat, yung nakakapasok, ito yung kumakain or nagdi-decompose ng material or ng fuel. Meaning, kinakain niya yung fuel pero hindi niya sinusunog. Nakuha nyo? Daw yung isa. Nakuha nyo yung idea. Yung heat, kinakain niya yung fuel pero hindi niya sinusunog. Nakuha nyo? Hindi pa rin nakuha. Yung isa B. May C na. Kinakain niya yung fuel pero hindi niya sinusunog. Nakuha na. Di ba? Mag-example ako. Notice, hindi ko makita. Ito, example, susunugin ko to ng lighter. Ano yung makikita nyo na shape ng fire if susunugin ko to?
Fuel to, di ba? Fuel? Fuel to, hindi. Fuel. Yes. C, vapor emitted from burning. So, ano ang sinusunog during the process of burning is yung vapor emitted from the burning item. Nakuha. Bakit? Itong fuel, pag nilagyan ko ito ng heat, then equal yung heat dito sa fuel, kinakain niya yung fuel. Dinidecompose niya yung fuel from solid, nagiging gas. So meaning, yung gas na lumalabas dito, ito yung sinusunog. Nakuha nyo. In the process of burning, what is being burned is the vapor emitted in this material. Hindi ang material. Tingnan nyo pag masusunog to, ang purma ba ng sunog pa ganyan? Dito lang, for example, yung, sige lang, yung sa Super Saiyan, alam nyo naman siguro yung Goku, di ba? Yung Son Goku. Tingnan nyo yung form ng apoy niya. Di ba, pag ganyan? Pag ganyan ang form. Hindi ako makasulat dito eh. Sulat ko nga. Drawing ko nga para makita nyo. May pin ako. May pin. Para makita nyo. Tingin. For example, ito yung material. Material to. Si upaw ang material. Pag ang material ba isinusunog, pag ganyan ba ang apoy? Hindi. Ang apoy is pag ganyan. Yan yung form ng apoy na makikita natin. So meaning, kinukuha niya yung vapor, siya yung sinusunog. Siya yung binuborn. Di ba? Nakuha. So pag ang binuborn natin o sinusunog is yung material, so ang makikita natin dito is hindi pa ganito. Hindi pa ganito yung form. Ang makita natin, if ang material talaga ang sinusunog is pa ganito. Example, material yan. Ang apoy, pa ganyan. Pa ganyan ba yung apoy? Pag ito, for example, ito sinunog natin. Ipariyan ako. Ipariyan ako. Sige. Uy. Okay. Pareho ba sila? Sige. Pariyan natin. Pag ito sinusunog, ganito ba yung labas ng apoy? Ganyan ba ang apoy? Pag sinunog ko to? Hindi. Ang apoy, usually, is pa ganyan. Tingnan nyo. May edges siya. May edges in the sense na dinadakip niya yung vapor at ito yung reason, itong vapor, kaya nagsusustain yung pagkasunog, yung burning. Di ba? So, what really burn is not the fuel, but the vapor that emits from this material. Nakuha na. So, syarog hindi makuha. So, nakuha natin. So, ang sinusunog dito is yung the vapor emitted from the material na kinakain ng heat. So, meaning, itong si heat, energy to siya. Diba? Kumakain siya. Grabe ka, ano yan? Buaya talaga si heat. Kinakain niya yung solid material, nagiging vapor. Diba? Remember sa biology natin? Biology ba yun? Sa physics, sa sciences natin nung una, wherein from if ang material is sinusunog o dinidecompose from solid, nagiging gas. Same lang siya ng concept or idea if ang tao is kinakain ng bakterya o dinidecompose. Pag dinidecompose ang tao from solid, magiging gas yan. Kaya nga mabaho yung tao pag patay na is if kinakain na siya ng bakterya kasi dinidecompose siya ng bakterya. From solid, nagiging gas. Pumupunta yan sa air. Same din dito sa apoy, pag ang material is itong fuel, kinakain ng heat, it will emit a vapor. Wherein ang vapor na ito,
Dami namin dali, sir. Ang before na ito yung sinusunog. Di ba? So, tandaan nyo yan. Huwag kasi mag-tiktok-tiktok. Sometimes kasi, mali kayo guys. Sometimes kasi, yung sa tingin natin na tama na, because we comprehend a little, hindi pa pala tama. We should comprehend anything or concept or ideas na parang malalim ba. Hindi lang ganito. Laliman natin. Murag ka ng kamit yung pag naliligo ka, hindi pwedeng pag maligo ka, isang kwan lang. Unless kung training, di ba? Pag training, parang pitik-pitik lang. Ilamos gamay, o ganyan. May tama ako, sir. Pero pag gusto mong talagang maligo, buong isang baldi. Siguro, kulangin pa yung isang baldi. Ganyan ang knowledge. Ganyan yung pag-learn, pagtuon. Diba? So, if you want to educate, if you want to learn something, dapat i-deep pinan nimo. So, wag lang maliitan na comprehension. Okay? Related laws or mga batas ng Fire Technology and Arson Investigation. So, may tinatawag tayong RA 6975. 6975. DLG Act of 1990. Ito yung nag-create ng Bureau of Fire Protection. Ito yung dahilan bakit maraming gustong mag-BFP ngayon. Then PD 1185, the old fire code. So may 9514 na tayo ngayon, known as the revised fire code of the Philippines. Then PD 1096, the building code of the Philippines. Kasi magiging mong lulo dito niya. So tandaan niyo na, tandaan niyo yan. Yeah. May the old national building code din tayo sa Pilipinas. Then yung Republic Act RA 9263. So ano yung techniques para ma-memorize or ma-remember itong mga laws? Ang ginagawa ko noon, wala pang internet noon eh. Wala pang mga cellphone nung una. Wala pang yung laptop, yung cellphone nga to una, hindi pa makakuha or hindi pa maka-access ng internet. Ang ginagawa ko para mas ma-retain ang knowledge, especially sa mga remembering aspect, mahirap to eh. Mahirap i-memorize ang mga batas. So ang ginagawa ko niyan, para hindi ko nahanapin, may index card ako. Tandaan niyo yung index card? Parang flashcard ba? So, sa may gusto ng flashcard, may ibibinta ako ngayong October. Kasi more on active learning dito itong flashcard. Ang ginagawa ko noong una, bumibili ako ng index card. Every batas na makukuha ko, sinusulat ko yan. Yung number ng batas, yung RA, anong years, ano yung short lang na title, yung short ng talaga na title yung kinukuha ko. Then, kino-compile ko yan sa mga index card. Then, every subject, may mga batas ako. By doing that, mas pinabilis mo na yung pag-learn about or pag-remember ng batas. Kasi pag hindi mo yan ginawa, maraming libro, spread yung batas. Hindi mo directly talaga na makikita ano yung mga batas na ganyan. So, mas mapadali if either ilagay mo sa flashcard or index card. Kasi makikita mo directly. Then, kahit saan mo dadalhin, kahit maligo. Diba? Pwede, pag ka nang may silupin, or sakay ka ng jeep, or magluluto ka, kahit saan ka pupunta, diba? Supportable itong index card. Pwede mo itong i-glance lang ng i-glance. By doing that, mas mapadali yung pag-memorize nyo yung batas. Tips lang yan, ha? So, tips. Siyempre, yan yung ginagawa natin noong una. So, yan yung mga batas or related laws on the arson investigations sa fire protection. So, proceed tayo. Technology. So, technology, the branch of knowledge that deals with industrial arts and sciences. So, kaya nga, may fire technology tayo. Branch of knowledge tayo dito. Wherein, need natin malaman ano yung fire para ma-extinguish natin if nandyan na yung fire. Diba? So, pag wala tayong alam sa mga fire triangle, sa mga fire tetrahedron, so
mahihirapan tayong i-extinguish ito. Kasi, for example, nasusunog yung kalaha mo, yung kawa mo. Nagluluto ka ng sudan o yung ng ulam, di ba? Yung iba, ginagawa nila, nilalagyan nila ng tubig. Especially pag oil yung ginagamit mo, di ba? Ang oil, liquid yan na kanang fuel. Oh. Pag oil ang ginamit mo, kinain ng apoy, lumakas ang apoy, yung iba, nilalagyan nila ng tubig, mas lumalakas. Kasi, nag-spread yung oil. Oh. So, pag tayo ay may knowledge about fire triangle, so ang gagawin natin yan, tatakluban natin. Di ba? Takluban para hindi makapunta ang oxygen, then mawala yung one of the fire triangle na oxygen. So, ang magre-remain is yung fuel lang at heat. So, it cannot sustain combustion if either fuel lang at heat ang nandyan. So, to sustain combustion, need ng oxygen. Diba? So, that is technology. So, nagdi-discuss tayo, nag-learn tayo about arson and fire. So, gagamitan natin ng technology. The application of such knowledge that is used to produce the material necessity of society. So, fire, ito na yung kinatakutan ng iba. Napakainit. Rapid self-sustaining oxidation. Tingnan nyo yung meaning na. Self-sustaining oxidation. Meaning, makasustain siya if may oxidation. So, itong oxidation, ito yung vapor na nag-i-emit during the decomposition of heat sa isang material. So, the evolution of heat and light of varying intensity. Nagdepende din sa fuel if yung intensity ng heat nandyan. Kasi pag maraming fuel, napakainit talaga yan. An active chemical reaction that takes place between fuel, heat, and oxygen. Chemical reaction sa in a sense na pag pinagsama mo, diba? From homogeneous, magiging heterogeneous, pinagsama mo, so mabubuo talaga ang fire. So chemical reaction sa kasi different chemicals. So fire, yan yung fire. Nature of fire. So ito, rapid oxidation of substance often with the evolution of heat and light in varying degrees of intensities. Itong si heat talaga yung reason bakit madidecompose ang fuel, mag-i-emit ng vapor, then ito yung tinatawag nila na oxidation, then makasustain ng combustion. Heat talaga. So pag walang heat, ito yung ang heat talaga, ito yung initiator eh. Siya yung kumakain talaga o nagdi-decompose ng mga materials or solid materials. Or yung hindi lang solid ang fuel. May mga fuel din tayo na liquid. Diba? Siya talaga yung kumakain. So often, a misconception of is fire burns that actual share of fish. Tingnan nyo to. Basahin nyo, i-comprehend nyo. Often, a misconception is fire burns the actual share. Ito yung sinasabi ko na yung iba, misconception nila, kayo, na misconception nyo rin, na ang sinusunog is yung piece of wood. Tignan nyo, i-comprehend nyo. It is the gases given off by an object that burns. Ito yung sinasabi ko na nanggaling sa object or solid material na dinidecompose ng heat, ang sinusunog is yung vapor, yung gas na lumalabas from that material. Tingnan na. Sarog, hindi nyo ilagay sa mind na ang sinusunog pag may apoy. One of my technique bitaw pag mag-study ako. Talagang hindi ko yan tinitigilan after ma-retain sa knowledge ko. Kahit natutulog ako, di ba? Nilagay ko talaga sa utak ko, ito paano yung ito pala yung apoy. Ang material pala, ang nasusunog pala during the process of combustion is not the material itself. I-apply pa rin ko pa rin yan. Diba? So, one of the technique in learning, pag may nalaman kayong knowledge, at i-apply nyo. Meaning, sasabihan nyo sino-sino. Kung wala kayong partner, for example, may uyab kayo dyan, pag parati kayong inaaway, sabihan nyo yung uyab mo. Yung juwa mo. Oy, babes, kamulo ka unsay na masunog if ever ka ng kuan? Ano ba? Ganyan. Ganyan yung technique, di ba? Pag may nakuha kayong ng knowledge, iriiko nyo. Huwag nyong pigilan.
wag niyong tigilan hantod sa dili ma-retain ang knowledge. So that is the kuan kana may pinakasikreto talaga para na-retention. Tandaan na, yung sinusunog hindi ang material. Yung vapor na ini-emit ng material during the decomposition of the solid material. Nagiging gas yan. Nagiging vapor. Kung may uyab, kung walang jowa, wala. So, maglagay kayo ng samin, mirror, o pagsabihan niyo yung sarili mo. Ikaw, wala kang uyab, o ito yung sasabihin ko sa inyo. Uy, bastos. Dito to. Pag na-stress, diyan ko. Paras-paras. Oh. Kahit anong gawin nyo, huwag niyong tigilan. Di ba? Always learning. For example, may libro kayo. May mga, ako nga, kahit may knowledge na ako, yung mga libro ko, dinadala ko pa rin. May motor ako, yung libro ko nakalagay pa sa motor. Kasi while nagmumotor ako, may audio man. May piniplay ako na audio ng CLG. Kinsa mo ning basindir sino to? Babae o lalaki? Yung ito yung ginagawa ko, diba? Share ko lang yung yung ginagawa ko while on the process of learning para baka gayahin niyo. So nagmumotor ako, for example, nagli-lecture ako 3 hours. So may audio yung piniplay ko, hindi music, hindi rock na music. Ano yung piniplay ko? Ito yung mga recorded audio ng discussion. Pwede nga kayo mag-record eh. Ito yung di-discuss ko yan, pwede nyo i-record. Kaya para, while may ginagawa kayo, parang complex behavior ba? Diba? Kaya man natin yan. Ang mga tao, kaya talaga ng complex behavior. Wherein, hindi naman isang behavior yung magagawa natin at the same time. What uyab? Kung may uyab, mas better. O kung walang uyab, for example, may nakuha kayong knowledge ngayon, tingin kayo sa salamin. I-discuss nyo sa sarili nyo. Ikaw, magiging top ka. Ito yung sasabihin ko sa iyo. Magiging top ka. Sarili ko. So, ito yung nalaman ko ngayong araw. Word. Talagang word. Talagang word pag tinitingnan mo. But it will help you in retention of knowledge. Ikaw, magtatap ka. Ito yung natutunan ko kang share ngayong araw. Na ang sinusunog during combustion is not the material itself, but the vapor that emits from the material. O, di ba? Sino ba yung nagsasabi ng walang uyab eh? Review muna bago uyab. Pag yung may mga uyab ngayon, pag parati kayong inaaway, bulagi. May pulos ng uyab. Review, kung palagi kayong inaaway, turuan nyo sa review, i-re-echo yung knowledge nyo. Ipagparati talagang mag-aaway, bulagi. So ito, alam niyo yan. Ito, another question. English and temperature also the same as. Sige, ito. Wag niyo muna i-glance ang options. Tingnan niyo muna if ma-answer niyo na walang options. Ito yung sinasabi ko kanina pa, pag nag-answer kayo, one of the reason nga nung ma-retain ang knowledge is itong assessment. Diba? Pag assessment, pag nag-assess ka, ang gap of knowledge na hindi mo nabasa o hindi mo na nakuha o na-absorb is dyan mo makakuha ang gap of knowledge. Kasi, kanto in learning system, nag-learn ka. For example, consistent ang learning mo. May mga gap of knowledge. Itong gap na ito, hindi mo yan na-encounter. During the assessment, so ma-encounter mo yan. So, tsaka mo pa malalaman ano yung gap of knowledge mo. So, ito, ignition temperature. Example, wala. Hindi mo muna i-glance ang options. Alam nyo na sa sarili nyo, ito. Naisalihan ko to. Nabasa ko to. Na-comprehend ko to. Ito yung sagot. After malaman nyo sa sarili nyo, sa utak nyo, ito yung sagot, tingnan nyo na yung options. If correct ba kayo, correct pala ako. So, ano to?
ignition temperature is also the same as, may nag-answer B. 5 point. Heat stroke, siyempre, wala na tong heat stroke. Wala na tong heat stroke. Ignition temperature is also the same as, ang heat, wala na rito. Either B or C. One of the techniques din sa examination, ito yung ginamit ko sa LPT ko eh. Hindi ko alam yung sagot. So, process of elimination. Sakto yan. Flash point or 5 point. So, siyempre, wala na tong heat kasi X na to. So, meaning, hindi pwedeng maging heat kasi temperature to eh. Heat stroke, wala na rin. Heat stroke. So, ano ang natira? Si either B or C. Ano yung ignition temperature? So, ito, hindi ito mahirap kasi remembering lang to. If nabasa nyo to, di ba? Nakukuha mo to. Si fire point. Fire point? Kasi ignition eh. Meaning, at the time na mag-ignite ang temperature o sinusunog ng heat yung material, ito yung first. So, fire point. Another question. Sakto lagi. In general terms, what is the heat and light that comes from the combustion of substances? Kinsa maging sa umi eh. Ito. In general terms, what is the heat and light that comes from the combustion of substances? Fire, flame, heat, or temperature? Fire, sir. Ito. What is the heat and light that comes from the combustion of substances? May nag-answer ng C. May nakita akong flame kanina. May fire din. Fire din. May taga-Jinsan pala dito. May flame. So, fire. Ano ba talaga? A, B, and C. May taga-Jinsan pala dito. Correct answer is fire. Alpha. Tingnan nyo. In general terms, ang question, tingnan nyo. Kumparahin nyo yung question. In general terms, meaning general, hindi specific. Pag body of knowledge, substances, pwedeng flame. So, general man, wala na tong heat and temperature kasi itong heat and temperature, part of the triangle eh. Fire. So, either flame or fire. Pero yung tinitingnan or yung hinahanap ng question is general man. Diba? So, what is the heat and light that comes from the combustion of substances? So, fire. Ito. Another question. Makikita niyo naman itong kanina. Makikita ko. Parang ulan pa. The combustion process is also the burning process known as, ito yung sinasabi ko na kanina na burning process. Process of burning. Hindi lang yung pagkain ng materials or ng heat sa isang materials or fuel. Then, yung paglabas niya ng vapor. So, yan yung burning process. Di ba? Parang system na. Proseso na. Pag kinain ng heat, ang material, then from solid, magiging gas, nag-i-emit siya ng vapor, then continuous na ang burning. So, ano to? Kusaldi. Grabe ang kanin ba? Ang sasinit na mga proving, no? Pero, siyempre, pag criminology tayo, talagang magmaritis kita. So, ano to? Controlled fire, free radicals, pyrolysis, or vaporization? Tingnan nyo ang question na combustion process, meaning proseso, system. So, hindi lang isa. Hindi lang isang stimuli or ginagawa, but process talaga, sistema. So, hindi itong controlled fire, siyempre. Controlled fire ba? Hindi. Kasi pag controlled fire, ang fire is control na.
Correct answer is tarantahan. C. Bakit C, sir? Itong free radicals at depolarization, pareho na yan sila. So, tingnan nyo ang teknika. Oh. Pag may dalawang pareho sa mga options, so may possibility lang ha, hindi ko sinasabing correct talaga o probability lang na itong dalawang to is walay labot. So, kung may probability na itong dalawang to is hindi yan ang correct answer, so sa dalawa na lang kayo. Pag sinilim daw sir, eliminate. Oh, yes. Sakto. Sakto. Sino ba itong kuha? Magaling itong isa itong ito. So, pag pareho, i-delete or i-eliminate. Bakit? Siyempre, hindi yan maglalagay or hindi gugusto na mag-create sila ng question na dalawa yung options or answer. Diba? So, hindi talaga yan nila. Siyempre, nag-prepare sila dyan eh. So, siyempre, kung ako ang examiner, ako yung nag-formulate ng questions, maglalagay ba ako ng pareho? Hindi. So, usually, probability lang, hindi ko sinasabing eksakto talaga ako, kasi probability lang eh, na itong dalawang to is hindi. Kasi, free radicals and depolarization is pareho lang. Bakit pareho sila? After mong masunog ang isang materials, yung fuel, so lumalabas siya ng vapor or yung free radicals. Meaning, ito yung gas na lumalabas pag dinidecompose itong material na ito. So, pareho ang free radicals at vaporization. So, hindi naman controlled fire. Siyempre, ang correct answer dyan is pyrolysis. Diba? Alam niyo ba na sa license, hindi ako nagmamayabang sa professional teacher ko sa LPT. Napakahirap talaga ng tanong. Ano yung ginamit ko? Ito, technique. Sayunan ka. Okay sa cream kasi 3 hours, may 2 hours and a half pa, 100. Alam niyo ba sa LPT na ang 150, tingnan niyo to ang 150 items is 2 hours lang. Hindi niyo alam yan. Kasi sa LPT o Licensed Professional Teacher na with exam, isang araw lang. Pag ikaw pareho sa akin na may major na social studies, kasi kayo, pwede, pag makagraduate kayo or graduate na kayo ngayon ng CREAM, pwede kayong mag-proceed ng professional education or yung tinatawag nila na Teacher's Certificate Program. Pag maka-Teacher's Certificate Program kayo, pwede na kayong mag-take ng exam sa Licensed Certificate Program. Bibigyan ka ng isang taon, parang itiyak ba, na ituturo yung mga major subjects. In 3 subject yan. So meaning, in 150 items, 2 hours, sino yung kanang lokong hindi magre-review, then makapasa. Okay, sa example, sa akin, wala akong revision team. So, ayun yung ginagamit ko, techniques. Hindi ko sinasabi sa inyo na puros lang techniques kasi ito yung area talaga natin ito yung forte natin, ang criminology. So, huwag kayong magamit ng ginamit ko sa LPT. Pero sometimes, pag hindi niyo talaga alam ang sagot, pag hindi niyo talaga na-encounter, kasi foreign talaga sa inyo, so pwede niyo itong gamitin. Pag may dalawang options na pareho talaga, na synonyms, so, yung dalawa na yan is hindi mo dapat piliin. Kasi may probability na hindi yan ang tamang sagot. Tandaan. So, kita dyan. May naka-mic ba? Oh, di ba? Fire technology, pinagsama ko na yung fire at yung technology. So, definition nito is the study of the organization and function. Meaning, ginagamit natin ang kaalaman or teknolohiya on apoy para ma-prevento at ma-suppress. Then, makagamit tayo ng suppressing techniques para at least makontrol itong mga fire. Diba? The fire behavior, the combustible materials, the extinguishing
agents. Kaya nga, di ba, may mga naimbento na mga fire extinguisher because of this fire technology. So meaning, inasadihan natin itong technology ng fire para ma-extinguish ang fire. So ito yung ginagamit or inisadihan din or tinitraining ng mga bumbiro. Ito, chemistry of fire. Dito na tayo sa fire triangle. Nandiyan to sa TOS. Ano yung fire triangle? Oxygen, heat, and fuel. Pag nandito itong tatlong to, itong mga three musketeers, ito yung dahilan bakit may sunog. Hindi ko naman sinasabi na ang sunog i-bad. Kasi magagamit din natin sa kahit saan. Diba? So, ito yung dahilan chemistry wherein mabubuo or ma-form ang apoy. The science that deals with the composition and structure of fire and the changes it undergoes. Oxygen, heat, and fuel. Dito lang ito yung generic na titingnan natin dito sa CDI sa arson investigation. Okay, para malaman natin yung fire technology. So, oxygen, heat, and fuel. So, may chimney effect tayo. Ano itong chimney effect na term? The natural tendency of heat to flow upwards. So, ito talaga yung natural na behavior ng fire. Wherein, pag nasunog ang isang materials, talagang papunta yan sa taas. Wala ka naman nakitang wala ka naman nakitang tawag. Busy ako. Huwag mo akong disturbuhin. Natural talaga ng behavior ng apoy na pag sinusunog ang isang material, talagang pataas yan. Wala naman, may nakita ba kayo na sinusunog na material pababa? Depende yan. Pagka ang transfer of heat galing sa kuan, pero usually hindi. For example, may gas ka na nilagay or combustible liquids na talagang pababa ang apoy o if may nilagay. Pero usually, pag natural lang ang sunog talaga, so pag walang intentional, walang nilagay na mga combustible liquids, talagang hindi yan pababa. So usually talaga is ito yung tinatawag nila na chimney effect. Pataas. Tendency of it to flow upwards. That is chimney effect. So as illustrated in my PowerPoint, titingnan nyo, diba? Ito yung chimney effect. So tingnan nyo itong fire origin. Ito nga. Umuulan na. Bumabagyo na. Ito yung fire origin, di ba? So yung imposibleng ang fire is nandito. Ikaw ang bumbero, pag titingnan mo yan, nasusunog ang building, imposibleng i-determine mo or pangitaon mo ang fire origin dito sa taas. Hindi. Ang fire origin talaga dito siya. Kasi ito yung tinatawag natin na chimney effect wherein tendency ito ng fire behavior wherein pa-upward talaga siya. Dito tayo sa physical properties of fire. Wala na. Napakaganda ng apoy. Tingnan niyo po. Uy, bakit may tingnan yung apoy, di ba? Napakaganda. Parang babae ba? Napakaganda pero distracted. Maka-destroy ng future. Sinong babae dito? Wala na siyang babae dito, no? So may tinatawag tayo, physical properties to, meaning makikita. Physical properties of fire. Physical properties of fire. May specific gravity tayo. May tinatawag nila. One specific gravity, the ratio of the weight, yung kabug-aton of the solid or substance to the weight of an equal volume of water. So, parang equal sila. Specific gravity. So, vapor density, the weight, tingnan nyo itong naka-yellow na sa term. The weight o kabug-aton of volume of pure gas compared to weight of a volume of dry air. So, may equality sila. Vapor density. Then, may tinatawag tayong vapor pressure. Force. Once we say pressure, may force. Exertion of force. The force exerted by the molecules on the surface of the liquid at the equilibrium.
tingnan niyo yung sinusunog na liquid, di ba? Pag sinusunog ang liquid, kasi usually, pag ang molecule sa liquid, spread yan sila eh. Pero loosely na spread, hindi pareho sa gas na talagang spread na spread. Ang sa liquid is loosely na spread. Pag may heat na ini-input doon sa liquids, talagang makuha niya sila. Parang hindi mapakali ba? Bisan kita, imagine, i-imagine natin na yung molecules na nasa liquid is tao. Pag sinunog or in-input ng heat, so siyempre magkisi-kisi o sa Bisaya pa, di ba? Hindi talagang hindi makaimutang. Yan yung vapor pressure. The force exerted by the molecules on the surface of the liquid at the equilibrium. Sakwan nga. Tingnan nyo yung sa ballistics, di ba? Tingnan nyo yung sa cartridge case, diba? Sa ammunition. Pag na-extract ng firing pin ang primer, di ba? Ang primer, chemical yun eh. Mag-create siya ng fire, pupunta yan sa anvil. Pag punta niya sa anvil, sinusunog niya yung gunpowder. Pag sunog sa gunpowder, from solid to gas, so may pressure din yan na mapupunta. Same din sa vapor. So pag nagalaw ang molecules ng liquid, so talagang may force na mag-i-exert dyan. So yan yung vapor pressure na tinatawag natin. So one of the tips na binigay sa akin ng top 1, yung pinakamalaking rating sa history ng board exam, alam niyo yun? Si Sir Bagapuro. Siya yung pinakamalaki pa. So tina-challenge ko nga yung mga nililekturan ko on different subjects na lamangan nyo si Sir Bagapuro. Gusto man ni Sir Bagapuro na malamangan. Talagang inaantay niya talaga every board exam. Nung una pa, 2012 siya na top 1. Ang average niya is 92.90. Aturungin niya siya ngayon, ha? Diba? Tingnan niyo si Sir Bagapuro. Loading talaga. Loading talaga. Aturungin na siya ngayon. Then 92.90 ang average niya. Lahat-lahat. Sina-challenge ko lahat ng magre-review na lamangan niyo si Sir Bagapuro. Yan din yung challenge niya. Inaabangan niya yan na may mag-93 sa board exam. Malapit na. Malalaki na yung rating ngayon eh. Noong una, hindi pa umabot ng 90 ngayon. Yung mga sa regional nga. Diba? So, umabot na ng 90. Mga 91 na. Diba? So, aabot talaga ang panahon na may aabot ng 93. Baka sa inyo pa. Pero depende sa effort. Tingnan nyo ba? Hindi ka pwedeng makakuha ng success pag walang effort. Babalikan ko tong statement na to. Pag may sa inyo na parang apoy parang nilalagyan ng apoy ba? May attorney nga na nagsabi na you have the burning desire. Kung gusto nyong maka-achieve ang gusto nyo, gusto nyo makapasa, gusto nyo mag-exceed pa kayo. So you should have the burning desire. Yung apoy, tingnan nyo yung intensity ng apoy sa puso at dito. So yan yung sinasabi ni Sir Bagapuro na lamangan nyo ako. Make it 93. Sina-challenge ko ngayon. Make it 93 ang average nyo sa board exam. Kasi pag 93 yan, meaning na lamangan nyo si Sir Bagapuro, yung top 1 natin, yung greatest of all time, na pinakamalaki sa history sa board exam. So, tips ni Sir Bagapuro, pag for example, nakuha nyo na lahat ng knowledge, nakumprehin nyo na, para ma-sustain yung knowledge at mapabilis na ma-retain ang knowledge. So, gumamit kayo ng mga mnemonics. 94. In 93? Siguro, makuha nyo ang 93 pag kadalasan sa 6 areas is 94, 95. Ang Sir Bagapuro kasi, nakakuha siya ng kadalasan sa kanya is 95, 97, 91, o ganyan yung kanya eh. Out of 600 items, yung correct answer niya is 556. So may mistake lang siya ng 44. Di ba? Lamangan nyo yan. Kung pwedeng 100, pwede. So, vapor pressure, di ba? Ito yung mga physical
characteristics. Temperature. Measure of the thermal degree of agitation of molecules. Thermal, meaning temperature. Diba? The intensity of heat. Diba? And intensity of heat, pag malakas ang temperature, heat yan. Pag maliit ang temperature, malamig naman yan. Pasikat. 99.9. Sir, may magkuhan sa akin. Parating ko itong maririnig sa mga student ko eh. Sir, hindi naman namin kaya niyan, sir. Kasi kayo, magagaling kayo. Bright man kayo, sir. Smart man kayo. Iba ang nakasanayan nyo sa amin. Sinasabi ko sa kanina. Mine is also the limits. Is only the limits. Lahat ng ma-imagine mo, magagawa mo yan. Ano lang yung kaibahan sa mga magtatap at hindi magtatap? Ano yung kaibahan? Yung effort. Kung gusto mo mag-tap, matulog ka ng 8 hours, then the remaining 16 hours, ubusin mo yan. Pag-review. Tandaan nyo kung gusto nyong malamangan ang isang, o ma-achieve ang isang bagay, kung malamangan si Sir Bagapuro, matulog ka ng 8 hours, yung remaining 16 hours, ubusin nyo sa pag-review. Pag nakuha nyo yan, 23, balikan nyo ako. Diba? Tama ako. So, it's a matter of exerting effort. Nasa inyo yan. If mag-exert ka ng effort. So, temperature, thermal degree, agitation of molecules, the measure of the molecular activity. Itong mga molecule, pala silang parang naglulutang-lutang ito sa every matter. Pag ito, solid, hindi na naglulutang kasi compact na yan sila eh. Pero pag mga liquid, nag-spread yan sila, naglulutang. So pag ang molecules is ini-inputan ng heat, nilalagyan ng heat para silang gumagalaw yan sila. So molecular activity ang tawag dyan. So if the measure of the molecular activity is napakainit, so heat yan. Diba? Pag napakalamig naman, kasi walang kanang exertion of heat. So doon na sa cold. So that is temperature. The measure of the molecular activity na nangyayari sa isang matter. Pag siya cold sa inyo, meaning may problema sa matter niya. Meaning, napaka-cold. Pag malamig ang isang bagay, ano yung gagawin niyo? Alam niyo na yan. Painitin. Pag mag-cold niya yung mga jowa niyo, painitin niyo. Sir, painitin. Anong painitin, sir? Ipagalitin? Hindi. Maraming aspeto ng painit. Sir, ang gawin namin, sir, ilapwahan ng tubig na init. Kuha nyo, rub that woman. So, rub. Boiling point. Dito sa boiling point. The constant temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Boiling point yan. So, ito yung everyday ginagamit natin pag magkakape tayo. Boiling point. Diba? So, ang constant temperature, yung normal na temperature, pag nakasagol or nakakuan sa atmospheric pressure, example, ito may atmospheric pressure na galing sa heat. So, nagno-normalize yan sila is then inabsorb niya yung atmospheric pressure niya. For example, sa kettle, pag nag-iinit ka ng tubig, so kung mainit ang environment, so automatic, mas mo equal yan sa temperature sa liquid. So, ang tawag dyan is boiling point. So, nilalagyan natin ng heat para ma-equal sa temperature ng liquid. Kasi may atmospheric pressure siya. Boiling point ang tawag dyan. So, ignition temperature. Ito yung kanina, di ba? The minimum temperature at which the substance in the air must be heated in order to initiate or cause self-contained combustion. Tingnan nyo. Ignition. Initiate. So, meaning siya yung mag-start. Para, pag mag-start siya, ito yung sinasabi ko,
pag mag-start na siya, kasi itong example natin. Example, yung basa na kahoy. Tingnan yung basang kahoy, di ba? Pag hindi pa siya na-decompose talaga ng heat, kasi mahirapan siya ma-decompose because maraming tubig or moisture na nandyan sa kanyang material. So, hindi pa yan siya umaabot sa ignition temperature. So, para umabot siya ng ignition temperature, kailangan painitin mo ito ng marami para yung mga moist niya or liquid is mag-evaporate. Then, mag-start na yung ignition temperature. So, ginagawa natin to araw-araw. Hindi lang natin napapansin. Kaya nga, one of my technique bitaw, pag yung sa review ko nung una, once may nalaman akong knowledge, ino-observe ko yan. Example, ako nung una, magluluto ako sa kahoy. Example, may nalaman ako o nakita akong knowledge about the fire technology and arson. Uy, ito pala ang fuel. Tingnan ko nga, pag naglagay ako ng basa, so, aabot ba siya sa ignition temperature niya? Uy, hindi umaabot kasi nag-i-smoke pa eh. Kasi, need pa ng time kasi pag hindi nakain ng heat ang materials, hindi din siya aabot ng ignition temperature. So, it must be heated in order to initiate. Tingnan nyo. Or cause self-contained combustion. So, pag hindi siya mag-heat, hindi siya aabot sa ignition temperature, hindi siya mag-self-contained combustion. So, meaning, hindi siya lalabasan. Wrong term. Hindi siya maglalabas ng vapor para ma-sustain ang combustion. So, importante itong ignition temperature. So, titingnan natin ang bagay. Titingnan natin yung fuel. Kailan lalabas ang ignition temperature niya. So, it must be heated. That is ignition temperature. Umuulan, lumagyo. Ay, bumagyo dito. May ginsan pala dito? May ginsan na dito sa kanyan, sa review. Nag-training pala ako sa ginsan, sa PNP BRC ko. Una. Ako yung number 1 sa whole Mindanao noong unang panahon. Una pa yun. Uy, may Bulacan. Uy. Meron, sir, Jinsan. Uy, may Tagalog pala. Ang Bulacan sa Northern, di ba? Uy, sa Coronadal. Nakapunta na rin ako sa Coronadal. Uy, may Jinsan, oh. Ito si Jinsan. Nakapunta na rin ako sa Davao. Sir, taga Jinsan. Sa Jinsan, doon ako nag-training. Ang init ng sa Jinsan, no? Ang may liti din. Tampakan. Ano yung Tampakan? Ay, sa Cebu. Pupunta ako doon sa Cebu ngayong weekend. 3, 4, 5. Hindi. Sa QRC, hindi, oh. Yung parati nilang sinasabi na magkamukha daw kami nung sa QRC. Hindi, Hindi ko kaano-ano yun. Tagum, nakapunta na rin ako sa Tagum. Ang Bulacan, di ba? Sa northern part niya sa Luzon. Naka-record niya, sir. I don't know if naka-record. So, fire point, the temperature at which the material will give of ample vapors to keep burning. So, yung fire point. Kung ang ignition temperature, ito yung ang temperature is mag-start na to sustain combustion, ang fire point, ito yung vapors na lumalabas, di ba? So, ample or sakto or eksaktong vapor to keep the burning. Fire point ang tawag yan. Ang flash point, the temperature at which the materials is not hot enough to keep burning, but it still gives off enough vapors to cause a flame across the surface. So, flash point ang tawag yan. Umuulan, no? So, tapos na tayo sa physical properties, dito tayo sa chemical properties of fire. Another question. What do we call the study of fires changes whereby heat
is absorbed before a reaction takes place. Alam ko, narinig niyo na to, nakita niyo na to, na-memorize niyo na rin to. So ano to? What do we call the study of fires? Changes whereby heat is absorbed. Yung heat o yung kainitan is ina-absorb before a reaction takes place. Meaning, hindi itong pinapalabas before the reaction takes place. Meaning, ito yung pinapasok before the reaction takes place. Ano to? Sometimes, pag nalaman na natin o nakumprehin na natin ano yung terms at topics, so dito na tayo gagamit ng tinatawag nila na mnemonics. Ito yung tips ni Sir Bagaporo para mas mabilis yung process of learning at mas ma-retain ano yung kinukuha mong knowledge. So, mnemonics na. Ano to? May nag-answer na, di ba? Alam na nila to. Answer in A, di ba? Sakto, di ba? So may synonyms na. Pero wag kayong magsalig, wag kayong mag-rely on those tinatawag nilang keyword. Okay lang ang keyword or yung mga mnemonics pag na-understand nyo na or na-comprehend nyo na ang topics. Tsaka lang kayo maggamit ng keywords. But if you are relying on keywords, patay kayo. Wag talaga. So, delikado. So, comprehend muna, tsaka lang yung keyword. Pag nakalimutan nyo na, ilagay nyo na din sa index card. So, exo is except. Meaning, yung exothermic, endothermic ang correct answer ito kasi absorbe, kinukuha, inside. Ang exothermic, outside, pinapalabas. Ang oxidation, ito yung vapor na lumalabas doon sa fuel. Ang flame, luminous body of the fire. Ito yung nakikita. Ito yung diluin ko kanina. Yan yung flame, nakikita. Luminous body of the fire. So, tingnan nyo ito balik natin. Endothermic reaction changes whereby energy is absorbed or added, kinukuha, before the reaction takes place. So, kinukuha mo na, ina-absorb mo na, before ang reaction mag-takes place. Ang exothermic changes that releases or give off energy. Meaning, pinapalabas ko ang energy. That is exothermic. So, ang fire, exothermic o endothermic? May question yan mamaya. What is oxidation? A chemical change in which combustible material and oxidizing material react. Ito yan. Ito yung from chemical change in a sense na from solid na fuel, diba? Sinusunog siya. Pag may action of heat na, dinidecompose na itong fuel na ito, then magiging gas siya. I don't know if recorded ni ang maka-answer dito is si Sir Kois lang. Si Rick lang. Hindi ko alam if recorded. Hindi ko makita dito. Recorded ba to? I don't know po. Parang naka-record. May rec. May rec dito. Maka-record to. Parang naka-record to. So ako kahit marang naka-record to. Oxidation, ito yung oxidation. Flame, ito yung flame. The manifestation of fire is in its gas phase combustion. Di ba? So, manifestation meaning makita mo yung fire. Flame yan. So, gas phase siya. Parati kung sinasabi kanina, na pag ang solid is dinidecompose ng heat. So, maglalabas siya ng gas. Then ito yung it can sustain combustion. Flame yan. Yung nakikita natin, yung dinrawing ko kanina, for example, yung sa Super Saiyan, gas phase combustion na yan. Flame. Elements of the fire triangle. Uy, ganda talaga ng fire. Sa mga elements, bitaw,
yung sa mga Encantadia, ang gustong-gusto ko talaga fire. Napakaganda ng fire. So this is the fire triangle. The oxygen, the heat, and the fuel. Tandaan niyo yan. O, tingnan niyo. Marami din hindi maka-answer dito. Tinanong ko to sa mga sa review, maraming walang maka-answer. Kasi impression nila is ito yung pinaka-importante pero explain natin bakit siya importante. Among the elements of fire, the most important is ito. Yung iba fuel, sino pa? Fuel, no? Yung iba fuel nga. Okay. Iba oxygen. Uy, may oxygen. Si Sir na nasa Bulacan. Oxygen. Uy, may heat. May heat. Si Jinsan. Uy, kumpleto na. May temperature. So, maraming nagsabi ng fuel. May temperature. Heat. Oxygen, Sir. May oxygen. Sino pa? A, fuel. Heat. Talagang kuan. Iba-iba yung sagot. Heat. Tanan. Hindi pwedeng tanan. Grabe mo ni si Mark. Wag ka dyan, Mark. Ang makaistorya o ka ng yung tanan, yung lahat na, yung mga babae lang. Yung mga pareho sa atin na mga talagang loyal na lalaki, isa lang. Sino? Sino? The most, ha? Importante. Ito sila, siyempre. But ang tinatanong dito is the most. May fuel. Maraming fuel na nag-answer, ha? Fuel ba talaga? Talagang heat. Heat. Ba ito si Billy Visira? Tingnan niyo yung answer, ha? Explain ko ngayon. Di ba? Di man ma-form kung wala sila. Tingnan nyo. Importante silang lahat. But ang question is the most important na i-secure. Bakit? Tama lagi. Ito yung na may fuel pero walang oxygen, walang apoy. Sakto. Pero importante sila lahat. Pero tingnan nyo to. Ang fuel, tingnan nyo ang explanation na. Ang fuel, maraming fuel. Pwedeng ang fuel is oxygen. Oxygen. Liquid na form. Pwedeng solid. Pwede ding gas. Do you agree with me? Na pwedeng ang fuel is solid? Kasama ito. Fuel. Pwedeng kanang ang fuel is solid? Pwedeng gas. No. Ipahungaw na ang gas sa inyong kuan, di ba? Pwede naging yung maging fuel. Pwede ding liquid. Pwede, sir. So, kung Anything that can be gagawa poured, ka sir. ng apoy, ang fuel is accessible lahat. So, kahit saan ka pumunta, may fuel. Ang heat, marami ding sources of heat. Kasi, example, ito. Di ba? Itong pag-rub ko ngayon. Pwede ako makakreate ng heat dito. Magra-rub ako ng bato. Pwede. Electricity. Pwede yan. Heat. Direct flame contact. Makakuha ako ng heat dyan. Kahit saan, pwede kang makakuha ng heat. Pero sa tatlo, tandaan nyo to walang temperature Siyempre, wala na. Temperature hindi. May nagsabi kanina temperature. Wala na tong temperature kasi nandyan na yung heat Sa tatlo nila, yes. Uy, see you on October 3. Ako dyan, October 3. Forensic science yung ituturo ko dyan. So, tandaan nyo, maraming source of heat, maraming source of fuel, pero ang oxygen, isa lang. So, kung tatakluban nyo kung hindi ka makakuha ng oxygen,
talagang hindi mabubuo yung apoy. Pero sa heat, pati sa fuel, kahit saan, pwede kang makakuha. Pero ang oxygen, isa lang. Saan mo makukuha yan? Air. Marami bang source of heat? Wala. Meaning, pag gagawa ka ng apoy, ang pinaka-importante talaga is na i-secure or kunin mo is ang oxygen. Tingnan niyo yung magluluto kayo. Di ba? Okay na yung kahoy, may fuel na, pwede pa kayong magkuha ng mga papel, mga karton. Okay na yung heat, kasi umaapoy na eh. Di ba? So, depende na rin yan. Pero ang pinaka-importante, pinaka-last talaga, na talagang kukunin nyo para mailagay dyan from katong from dalawa, magiging tatlo is yung sa oxygen. So yan yung dahilan bakit ang pinaka-importante, damosa. Pero kung sasabihin natin o titingnan natin, importante sila lahat. Ang question nito is Musman, na kung ipapagawa ka ng apoy, ano yung pinaka mahirap mong kunin? O itong oxygen, itong mahirap kunin. So meaning, ito yung i-secure mo talaga. Kasi itong heat at itong fuel, marami. Pwede kang mag-create ng heat dito. Pwede kang makakreate ng heat into electricity. Diba? Direct flame contact, pwede. Ang fuel, marami. Pwedeng solid ang fuel, liquid, pwede rin gas. Pero ang oxygen, isa lang talaga. So, pinaka-importante is oxygen. Okay ba? So, these are the elements of fire. So, fuel, for a fire to start, there must be something to burn. So, ano yung binaburn mo? The physical state of the fuel may be gases, mga natural gases, mga propane, butane, yung ginagamit natin pangluto, hydrogen, liquids, so mga gasoline, kerosene, ito yung talagang ginagamit nila para i-plant, para mag-create ng apoy. Mga paint, varnish, or solid, ito yung solid din, pag magluluto ka, mga coal, wood, paper, cloth, grease, so ito yung fuel. Ang heat, for a fire to start, there must be a source of ignition. The source of ignition sa fire triangle is ang heat, because it will give off energy. Ito yung kukuha ng energy para mag-ignite or mag-decompose sa fuel. Usually heat or spark. So, heat sources include mga open flame. For example, nasusunog ang isang bagay, open flame to, then kumapit. So, pwede siyang makakuha ng heat. Pwede ding hot surface. For example, yung mga plansa. Or ako hot. Pwedeng kukuha ng heat. Di ba? Mga sparks and arcs sa mga electricity. Mga friction. No, tingnan nyo to. Friction to. Chemical action. Electrical energy. Diba? For example, mag-overloading. Maraming saksak na masubra sa capacity. So, compression of gases. Pag ang gas is na-compress, it will create heat na pwedeng mag-explode. For example, pinaka-the-best example itong compression of gases is yung sa gunpowder. Diba? Pag ang ammunition is buo pa man yung ammunition. May cartridge case, may bullet. Pag in-struck ng firing pin, kasi sa firearm, pag in-squeeze natin trigger, yung hammer, papalo yung hammer eh. Then may firing pin dyan, yung firing pin, i-extract yung primer, ang primer mag-start ng spark, diba? Mag-start ng apoy, so doon siya, susunugin niya yung gunpowder doon. So, maraming gases, it will create heat. Diba? So, yan yung heat na one of the elements of fire. Oxygen, source of oxygen is needed. Approximately, tandaan nyo to science to 16% is required. Normal air contains 21% oxygen. So some fuels, ang ibang mga fuel have enough oxygen within their makeup to support burning. So meaning, pag may nasunog na fuel, din walang source of oxygen or air, may mga fuel na it can sustain combustion kasi maraming oxygen ang na-absorb niya.
Especially yung nakabantay mo yung mga solid materials na hindi masyadong dense, di ba? Kasi pag once we say density, talagang kwan yan eh. Talagang example, mga wood. Pag mga palkata, yung ginagamit, yung mga wood talaga na kuan, solid na solid talaga yan. Pero pag yung normal lang, hindi masyadong dense ang solid, hindi masyadong naipit. So may mga enough oxygen yan to sustain combustion. Convection naman. Combustion. So maraming ganyan na fuel na makikita mo kahit hindi niya need ng oxygen, it can sustain combustion kasi may oxygen siya. Kahit walang air, may sarili siyang oxygen. So that is oxygen. So some fuels contain enough oxygen within their makeup to support burning. So titingnan mo yan. Kung ikaw ang bumbero, titingnan mo. Ito bang materials na ito can sustain combustion? Na ba si oxygen siya? May oxygen ba siya? Sa material mismo? So, hindi na naman ka nang sa air natin makukuha ang oxygen. Materials din. That are the elements of fire. At natandaan nyo kasi lalabas talaga to. Hindi pwedeng hindi ito lalabas. The fire triangle represents the glowing mode of fire. So ito blank. Remembering to na aspito. Charring mode, flaming mode, pyrolysis, or thermal decomposition. Anong correct answer? What's the correct answer? Ano? The fire triangle represents the glowing mode of fire. While the fire tetrahedron represents maraming alam. May alam sila. May D, thermal decomposition. Bravo, sir. May B. Ano yung correct answer? May B, flaming mode. Maraming B. Maraming B talaga. May B pa. Maraming B. Oy, may D, thermal decomposition. Okay, tingnan natin. B. Alam niyo itong wala tong charing. Ang charing is ito yung pag nasunog na, the degree na na-decompose or nakain ng apoy. Charing yan. So ang pyrolysis at thermal decomposition, pareho lang yan. Kasi ang thermal decomposition, ito yung heat din. Diba? So, dinidecompose sa heat. Diba? After thermal, hindi pareho. After thermal, may pyrolysis. Kasi, pag thermal decomposition, meaning, ang heat, once you say thermal heat, dinidecompose niya ang solid materials. After decomposing the solid materials, so, dito, magpo-proceed sa heat, sa pyrolysis. Wherein, ang pyrolysis, ito yung process na after sa thermal decomposition, sustain na sa combustion kasi may vapor na ini-emit from materials. So that is pyrolysis. So, ang correct answer is flaming mode of fire. So, ito. Same na technique din. Para mas madali. Madalian. Kasi sa board exam, 3 hours 2 hours enough. Yung iba. Para mas madali kasi doon tayo papatayin sa oras talaga. Kung magtitik ka ng board exam, doon ka papatayin sa oras. Kahit naka-review pa ka, pag wala kang time management, papatayin ka talaga sa oras. So, wag maging martera sa isang item. Tanda na? Wag maging martera sa isang item. Sabi nating martir, wag niyang maging luya sa isang item. So, for the purpose of board exam, wag mo nyo munang titingnan ang option doon muna sa mind. Para mas mabilis kang maka-answer if ang option is hindi yan ikaw. Pag ang option is lalabas na. So ano, how much percent of oxygen is needed to sustain combustion? May 10%. Sure ba?
needed to sustain combustion.